Salamat kayo sa choir. Salamat kayo sa provide og snack kanang puspas sentimental ba ako na magkaon. Kay sa una mga anak to akong asawa mag-audit ni, magpalit na ko dag manok. Kay mahibalom ta ko sa mga anak. So palit na ko dag manok. Kay ako medyo mulutog puspas ato ako misis. So amay kay ko muluto ana eh. Bisag dili may pagkaluto, mingon siya lami, di lami gyud siguro. So salamat ta sa matag usa, salamat ta na sa in salamat ta nga maya ang pagpanganak niya. Salamat ta si Hani, ni Apo si Hani uban kanato. Duot kita ampo ani niya siya. Padayon ta. Doon na may mga panahon nga ang Ginoo mayon siya ayaw sa aron, pero doon na siya maayong plano alang kanato. Mauna ang atong Dios. So I hope nga makasabot gyud ta, makasabot. Salamat sa atong Sunday school. Naghatag atong Ginoo wisdom sa atong Sunday school teacher. Ug kani atong lesson dili ni hamay-hamay nga gigikanan ni writer yun si pastor si Rod Maton, writer yun siya nga pastor. Dako kay ni simbahan pati gupuha. Wapo kay simbahan dayon. Magsigilan ni pangutanan nako unsa may dito, unsa may development na kay construction ana siya. Di lang po ko mo tubag ba kay sa una gipadalan ko ana kwarta kaning tiles ani. Yung ipadala niya nako, pero maulaw ta ba kay press ko ta Ginoo. So nindot kayo ng iyang mga lesson, perti ninduta kayo. Okay, so di ta magdugay, nindog ta. Abrihan nato ng basahon lang nato ng naadya sa screen. Usara ni ka bersikulo. Usara ka bersikulo ni siya. Psalm 75 chapter 75, verses 6 to 7. Okay na mo? Okay. Psalm 75, verses 6 to 7. Verse 6, ready? Read. Verse 7, go. Apo, taamahan na malangit nun, buhi ng mga Diyos. Salamat nining kahaponon, Amahan, nagapadayon kami sa pagsimba kanimo. Salamat kayo, Amahan, sa imong paghatag og wisdom sa among Sunday school teacher sa mga hingkod ug kadto Sunday school sa kabataan. Salamat kay Ginoo. Sweet nga nagtudlo diha sa kabataan, Amahan. O among nakita, Lord, ang maong ministry nga nagakatubo, Amahan. O akong ipangamoyo kani atong among mga Sunday school teacher nato, Lord, ikaw magapanalangin kanila silang ministry. Salamat usab sa manindot nga awit sa choir. Salamat kay Ginoo. Among ipasalamatan ikaw, Amahan, among mga kaigsuunan nga nakauli diri, mga kaigsuunan namo nga bisan sa ilang mga kabisi ani sila nini nga kahaponon, Amahan. Salamat kay Ginoo og among pangamuyo kanimo nini kahaponon nga ikaw maghatag og wisdom nini imong ulipon, kini imong ulipon tagay igsusulti o akong ipangamuyo, Amahan, nga mapanalanginan kaming tanan nini nga mensahe, Lord. Mahal namong langit non tabuni kami sa bililo ni dugo. Abuga ang mga evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ. Ug Amahan, among ipangamuyo kanimo Ginoo nga ikaw gyud magapataliwala karon. In Jesus name, amen. Okay? Manlikod ta. Mao ni ang imong atong ibasa karon ingon diri. Kay ang pag-usbaw wala nagaabot gikan sa silangan. Ni gikan sa kasadpan. Ni gikan sa habagatan. Apan ang Dios mao ang maghuhukom, siya nagapaubo sa usa o siya nagapataas sa lain.
siguro kaning mensahe karon pa siguro kakadungog karon pa pud gani ko ka-prepare aning klase nga mensahe. Ato mensahe karon naguluhan ni siya og professional success according to God's word. Professional success according to God's word. Ang buot pasabot na ko aning professional, dili lang ni kanang graduate ka sa o kurso, ang gipangita na ko sa dictionary, it is a call. For example, no, ikaw nagtrabaho ka diha sa balay, ang imuhang trabaho diha, nalimpyo ka. That is your profession, that is your call. So, kanang imong pagtrabaho diha, kung makita ka sa imong amo nga maayo ka, abi nimo, ikaw mo'y iyahang himuon nga traste ana na balaya. Ang uban nato siguro nagtrabaho ka sa tindahan. Sa tindahan ka nagtrabaho, sales boy. Mao na imong profession, sales girl, mao na imong profession. Awa na kung makita sa tag-iya nga buutan ka, na kay integrity, kugihan, tanawa, di ba, mahimo kang cashier, mahimo kang manager. Ano na siya? Kung negosyo ka, mao po na ang imong profession kung negosyo ka. Kung trabahante ka sa gobyerno, you are a government employee. Abalot na si government employee, usahay, magsugod ka kaswal, sugod ka diha alang mubo, then paingon po kas taas, paingon sa ibabaw. Yun na ang atong profesyon, buot na ko ipasabot sa profesyon. So, everything. Mao na ito mensahe karon. Professional success according to God's word. Ang kalampusan sa usa ka profesyon pinaagi sa pulong sa Dios. Okay, so mga igsoon, today niatan nagtapok ta aron pag-consider unsay gisulti sa Biblia bahin anang tinuod nga kalampusan sa atong mga trabaho, sa atong mga professions, sa atong matag-adlaw nga labor, daily labor. Now, ang kalibutan, kasigaran, nagpasabot siya nga ang kalampusan pinaagi sa bandi. Dili ta mauna ang mga paghuna-huna sa mga dignaya nga pinaagis bahandi, tindighan nagsakyanan hinoon, mga ontong ilang anak, 759,000, mga tawa raman. So, mauna ang kalibutan, ilang ipasabot nga ang kalampusan ko no, pinaagi sa bandi, pinaagi sa gahom, pinaagi sa dungog. Apan ang pulong sa Dios naghatag na nato og taas pa kayo og ang standard sa Ginoo eternal. Eternal ang standard sa Ginoo. Professional success for a Christian dili lang ni about climbing the corporate ladder or gaining earthly treasures apan bahin kini sa paghimaya sa Ginoo pinaagi sa atong mga labor. So mao na nga kaning mga Psalm 75:6-7 nagpahinumdom ni nato ingon dire kay ang pag-usbaw wala nagaabot gikan sa silangan, ni gikan sa kasadpan, ni gikan sa habagatan. Ingon dire apan ang Dios mao ang maghuhukom, siya nagapaubos sa usa o nagapataas sa lain. Ang buot pasabot ani nga ang tinuod nga kalampusan dili ni by chance. It's not by chance. It is not by connection or human effort alone. It is from the Lord. It is from the Lord. Okay, so number one, success comes through diligence and integrity. Ang kalapusan, moabot na pinagi sa kakugi o sa imong dungog.
Ingon diri, kamo na ko ibasa lang Proverbs 22:29. Proverbs 22:29. Read. Okay, otruhan daw ninyo basa mo lang hinay man. Proverbs 22:29. Read. Okay, maunig ingon sa Proverbs, ingon diri. Nakakita ba ikaw og usa ka makugihon nga tao diha sa iyang buluhaton? Siya motindog atubangan og mga hari. Siya dili motindog atubangan sa ubos nga mga tao. So masabtan na to, hard work, kakugi, honesty, and diligence, naghatag na siya og dungog. However, kaning laziness, kaning katapulan, o dishonesty, mahimo nang magdala og temporary gain. Ang nahibalo makakaroon sa prevailing dishonesty. Laziness and dishonesty may bring temporary gain, but they destroy kaning laziness and dishonesty. Makadaot ni sa testimony sa tao. So, professional success is achieved when our daily labor reflect Christ. Balikon ako. Professional success is achieved maangkon sa panahon nga ang atong matag-adlaw nga labor na reflect diha ang Ginoo. So, unsa may atong makuha ani nga babasihan nato ani? Abi nimo doon na diri sa Biblia mabasa nato si Joseph. Joseph gibaligya siya ngadto sa paingon sa Ehipto aron himuon siyang slavery. Habi nimo pag-adto niya dito ning prosper siya tungod kay he was faithful and diligent. Ingon dito sa verse ato na basahon tanan ron. And the Lord was with Joseph and he was a prosperous man. You see? Basahon nato na Genesis 39 2-4. Kamoy basa ng verse 1. Read. And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard of the Egyptian, and all came from the hands of the Ishmaelites, which had brought him down captive. Verse 2, go. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master the Egyptian. Mauna ang verse 10. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master. Sulugoon niya, master the Egyptian. Verse 3. Read. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Verse 4, go. And Joseph found grace in his sight, and he served him, and he made him overseer over his house, and all that he had to do to his hand. Okay, ang basahon otro ha. O si Jose, gilugsong ngadto sa Ehipto. O si Potiphar, usa ka opisyal ni Faraon, kapitan sa magbalantay, usa ka Ehiptohanon, mipalit kaniya gikan sa mga kamot sa Ishmaelites. Ang sugod anin ang diini siya gikan, primero ni siya gibutang ni sa tabay, kanang tabay way tubig ba? Kay gusto na patyon unta ni si Joseph, ingon niya isuon uban nga baligyan na nato ni. Doon na Ishmaelites nga ning labay, gibaligya siya dito sa Ishmaelites. Pagabot niya sa Egypt, dito nakapalit niya si Potiphar na siya. Dayon, hindi, og ang Ginoo nag-uban ni Jose. Og ang Ginoo nag-uban ni Jose, og siya usa ka mauswagon nga tawo. Og siya dito sa balay sa iyang agalon ang Ehiptohanon. Kung sa may trabaho niya dito, siyempre manilig. Maglimpos balay. Mag-arrange sa itong mga butang siguro dito. Dato ko to. Mahigot to kahimtang. Muna iyang trabaho dito. So, verse 3. ang iyang agalon, nakakita nga ang Ginoo nag-uban kaniya.
Sa topan, bisan pa nakakita ang iyang agalon, butan yung tawhanan niya. Usam yung tawhanan nga. Trabaho magdili tanawon na siya ba. Ug ang iyang agalon nakakita nga ang Ginoo naguban kaniya ug nga ang Ginoo mihimo sa tanan nga gibuhat nga muuswag diha sa iyang kamot. Verse 4. Ug si Jose nakakaplag og grasya diha sa iyang pananaw ug siya mialagad kaniya ug siya mihimo kaniya nga magbalantay sa iyang balay. Ug ang tanan nga iyang nabatunan, iyang gibutang ngadto sa iyang kamot. Gisaligan gyud siya ni Potiphar. Abi nimo gisalig ni Potiphar ang tibok niyang panimalay wala labot niyang asawa. Asawa god. So, ingon ana ning tao nga sa atong point, success comes through diligence and integrity. It's number 1. Number 2, success requires seeking God first. Ang kalampusan nagkinahanglan ni nga mangita sa kapirmero sa Ginoo. Dili lang diretso ba? Kanang trabaho lang ka way Ginoo, ambot lang paminaw lang maayo ni ani. Success requires seeking God first. Ang kalampusan nagkinahanglan nagmangita sa tag-una sa Ginoo. Matthew 6:33. Kamoy basa na. Ready, read. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. So yung diri, apan pangitaa ninyo pag-una ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Mamatarong man ka kung maangko ni mo Jesus Christ kay mambugtong personal nga manluluwas, mamatarong atubangan sa God the Father. Ingon diri, apan pangitaan ninyo pag-una ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug tanan niining mga butanga idugang ana kaninyo. You see, mao na promise na si Ginoo. So, kung ang atong tumong kwarta lamang, posisyon lamang ug dungog lamang, mahimong maangko na to ang kalibutan. Pero mawala ang atong kalag. Muni sakit kayo atong basahon na siya. Mark 8:36. Kamay basa na. Read. For what shall it profit the man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Muna, kana ragoy tutoke nini asiyang bersikulo o maunay tan-awan ng imong silingan nga dili save, imong igsuon nga dili save, ginikanan nimo nga dili save. Kaning bersikulo ingon re, kay unsa ang maginansya sa usa ka tawo kung siya na makaangkon sa tibuok kalibutan, apan mawala ang iyang kaugalingon nga kalag. Sabi mo no, ang tao, mamatay maning tao. Pagkamatay sa tao, ang iyang lawas dalon dito sa minteryo kay lubong. Kanang kalag, di na mapil sa lubong. Dili na mapil sa lubong, oy. Na mga uban, mga dato, mga matay sila, ilang i-cremate nila ang ilahang lawas. Kanang sunugon ba? Ibutang anang kahon, ananasa, di sunugon sa ilalom, kay mong abo. Ang kalag, dili na mag-cremate. Di na ma-appeal sa cremation ng kalag. Na mga tao nga medyo makaingon ta mamatay sa dagat. Kamatay niya sa dagat, matay siya sa lumos. Ang kalag, dili na malumos. Dili na malumos sa ang kalag. Kay kanang kalag, forever na siya. Forever ning kalag. So, kung ang imong wala nimo pangita ang higyang-harian sa Dios, ug ang iyang pagkamatarong, abi nimo, kung mawala ang imong kalag, pait kay na sa usa ka kinabuhi. Huna-huna lang sa tibuok nimong kinabuhi, ang imo sa tibuok kinabuhi sa tao, ang iyang kalag tuwa sa impierno, kasakit, way bugto. Way bugto nga kasakit, huna-huna argo na kung imo nang inahan, imo nang anak, imo nang parente, tuwa dito. Huna-huna lang, hangtod sa kahangtulan. Pirting sakita na kayo. So, balikon ako kung ang atong
goal, is only money, is only position, is only fame. Mahimong makabot na ito ang kalibutan, pero mawala ang atong kalag. But, sa panahon nga imong gitagaan, o panahon ang pirmero ang Ginoo, panalangina niya ang atong mga trabaho, sangkapon ta sa atong mga kinahanglanon, tagaan tag kalinaw. Tagaan tag kalinaw. Success requires seeking God first. Mauna na siya. Number 3. Success is rooted in wisdom from God. Ang kalampusan, gipagkamot na, gikan sa kaalam gikan sa Dios. Mauna si James, ingon si James, mauna ang giingon ni James. James 1:5, kamoy basa na James 1:5. Ready, read. So ingon diri, kung si bisan kinsa. So dili ni pabor-pabor. Ingon ang pulong sa Dios, ingon si James, kung si bisan kinsa kaninyo nagkulang sa kaalam, papangayo siya sa Dios nga nagahatag ngadto sa tanang tao nga badagayaon ug wala nagatamay o kini igahatag kaniya. This is a promise of God, kanang James 1:5. So, kaning professional decisions, nagkinahanglan wisdom. Unsaon nimo pagmanage sa tao, kinahanglan wisdom. Abi nimo no, pasti nang mag-manage tag tao. Kung pulo lang ang imong sakop, pulo na kabuk problema. Tungod kay ang kada tao, iya na siya og attitude. Iya nagkinaiya ba? So, kung pulo ang imong tao nga gimanage, pulo po na imong problema. Kinahanglan na sa wisdom. Nakar 25 ang imong tao. 25 po di imong problema. So, mauna nga, professional decisions require wisdom, unsaong pag-manage sa tao, unsaong pag-handle ang mga challenges, unsaon nimo pagplano for the future. Kinahanglan nag wisdom. And God's wisdom keeps us from foolish choices. Kung nakay kaalam gikan sa Ginoo, mapugnan ang atong mga binuang nga mga choices. O makahimo ta nga mahimo tang kahayag didto sa diin ta trabaho. We can be a light in our workplace. Mauna na siya, yung dire, number 3, success is rooted in wisdom from God. Okay, number 4. Success means being a witness in the workplace. Mauna atong gusto masabtan sa matang usa. Success means being a witness in the workplace. Si Matthew 5:16 nagpahinom doon may nato. Kamoy basa na. Matthew 5:16, ready, read. Thank you. Ingon dini, pasigaa ang inyong suga pag-ayo atubangan sa mga tao. Aron sila makakita sa inyong maayong binuhatan og himayaon ang inyong amahan nga ana sa langit. So, professional success is not just about reaching the top. Ang kalampusan sa atong profesyon, dili lang ni siya bahin anang maabot ta dito sa top tungod kay na promota apan ang imong kinabuhi pod nahimong testimony of Christ at every level. Nahimong testimony ang imong kinabuhi, testimony of Christ in every level. So, kaning atong honesty, ang honesty nato, ang atong
humility kanang mapaubsanon, ang atong kindness, atong kaayo, o ang atong faithfulness, abi nimo, kani sila tanan, nagtudlo ni sa uban, ngadto ni Ginoong Hesus. Blikon ako, our honesty, humility, kindness, and faithfulness point others to Jesus. Muna ingon dire, girimay na sa Mateo, pasigaa ang inyong suga pag-ayo at tubangan sa mga tao. Number 5. True success brings glory to God. Ang tinuod nga kalampusan nagdala naghimaya sa Ginoo. Mao na gisulti ni Paul, gitudlo ni Paul in the book of Colossians chapter 3, 23-24. Colossians 3:23. Kamoy basa na. Ready, read. Verse 24, go. So, mao na giingon ni Paul insa. Ug bisan unsa ang inyong buhaton, buhata kini nga kinasing-kasing. Ingon nga ngadto sa Ginoo ug dili ngadto sa mga tao. 24 ingon diri, sa nasayran nga sa Ginoo kamo makadawat sa ganti sa panulundon kay kamo nag-alagad sa Ginoo nga si Kristo. So, every task, kanang tanan na itong matagtrabaho na to, siya, dagko man na siya gagmay, nga gihimo na to na alang sa Ginoo, kalampusan na sa mata sa Dios. Kalampusan na sa mga mata sa Dios. So, our real promotion comes from God. Ang real nga promotion, nagagikan ko na sa Ginoo, bisan pa kaning duha, gikan sa kalibutan o gikan ba sa o in eternity. Gikan na sa Ginoo. So, muna atong conclusion sa itong mensahe. Pero dili pa ni katapusan na ingon dire. Professional success is not measured only by wealth or recognition, but by faithfulness, diligence, wisdom, and the glory we give to God through our labor. Ang kalampusan sa atong profesyon dili ni gisukod, wala ni gisukod lamang sa bahandi or giilata, but by faithfulness, diligence, kakugi, kaalam, o ang himaya nga gihatag ngadto sa Dios through our labor. Hinumdumi. Let us remember, promotion comes from God. Diligence leads to honor. Seek first the kingdom of God. Work with wisdom and integrity. Shine as a witness in your workplace. So, mga igsoon, are we striving for success God's way? Today, surrender your career, your work, and your future into the Lord's hands. True success begins with knowing Jesus as Savior and Lord. Come to Him and let Him guide your steps to both earthly and faithfulness and eternal reward. Ato ning tapuson niya sa Gospel of Jesus Christ. Dili gyud nato ni kalimtan ning Gospel of Jesus Christ because this is the number one goal of this church. Evangelize the sinner. Muna evangelize the sinner. Muna kaning gospel kung mahimo automatic yun sa itong kasing-kasing. Umaw na ang gospel of Jesus Christ. 1 Corinthians 15, 1-4. Kamoy basa na. Verse 1. Ready, read. Verse 2, go. Verse 3, go.
Verse 4 go. Thank you. So mauna, verse 1, kinahanglan ato ng barugan, kay pinaagi ani verse 2, dinhita na save. Unsa man niya siya, mauna siya ang pito ka elemento aning gospel. First, it's how to Christ died, 3, for our sins, 4, according to the scriptures, 5, buried, 6, rose again, then 7, according to the scriptures. Then, yun din, giunsa ni Jesus Christ pagpakamatay, nagpaaga siya sa iyang dugo. Kaya ingon din in the verse 9:22, kamoy basa ng verse 9:20, Hebrews 9:22, ready read. Hapit ang tanang mga butang diha sa balaod, gihinluan pinaagi sa dugo. O gawas sa pagpaaga sa dugo, walay pagpasaylo. Mauna nga kita, ato yung tutukan ang dugo ni Ginoong Hesus dito sa cross. So, ingon ang pulong sa Dios, ingon sa Paulo, if thou shalt confess with your mouth the Lord Jesus and believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So, nakasabot ka ani, nakabasa ka ani, nakasabot ka ani, ingon ang pulong sa Dios, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Why is this so? Because ang atong kaluwasan pinaagi lang sa pagtuo. Ephesians 2:8 and 9. Unsa imong tuhuan? Tuhuan nimo ang dugo ni Jesus Christ. Maura na ang kinahanglanon sa tao. Tungod kay mao ni siya ingon ni Paul. Romans 2:16, kamoy basa na Romans 2:16. Ready read. Mao na importante kay ng gospel. Katong gospel nga atong gibasa, ingon diri, sa adlaw sa diha nga ang Dios muhukom sa mga tinago sa tao, pinagi ni Kristo sumala sa akong mayong balita. So, ang decision sa Ginoo whether or not save ka o dili, pinagi lang sa gospel. Pinagi lang sa gospel. So, mao ni ang mahitabo nimo. Mao ni ang mahitabo sa usa ka save. 7 ka butang ang mahitabo sa tao kung ma-save ka. Number 1, you are born again. Matao ka pag-usab, mahimo kang anak sa Dios. Number 2, ibutang ka diha in the body of Christ. Matag membro dinhi, matag membro dire, member ka sa body of Christ. O kaning body of Christ, tanang believers sa tibuok kalibutan, pakaslan ni Jesus Christ. Number 3, you are sealed with the Holy Spirit. Silyuhan ka sa balaang Espiritu. Number 4, you receive Christ imputed righteousness. Nakadawat ka sa pagkamatalong ni Jesus Christ. Kung tanawon ka sa Ginoo, dili na ka makasasala. Makasala man ta kayo. Tanawon ta sa Ginoo, kung nakabaton ka ni Jesus Christ, dili na ka makasasala. Kaya ang pagkamatalong ni Jesus Christ na ana nato. Number 5, you are justified. Namatarong ta atubangan sa Amahan. You are justified. Then, you are spiritually circumcised. You are spiritually circumcised. Doon na ang tuli na to, putol man. Ang spiritual circumcised is, doon na gibutang ang Ginoo sa boundaries sa atong body o sa atong kalag. Kani atong kalag, dili na nini makasala. Ang makasala ra body. Because of that spiritual circumcised. Dahil, number 7, you go to heaven natural when you die. You go to heaven when you die. Nindog tama ang puta. Mahal naman langit nun, buhi ng mga Diyos. Salamat sa imong mensahe, Lord. Salamat sa gihatag ni mong pulong Amahan, simple kay Lord. Apan, kinahanglan sabton ug maayo. Mahal naman langit nun, akong gipangamuyo kanimo Amahan, nga kini nga mensahe, Lord,
mulugdang ni sa matag usa. Kami diri tanan Lord na ay mga profesyon o amahan gusto na mo masayod unsaon na mo nga magbalampuson mi sa among profesyon amahan. Isilsil ni nga pagtulunan sa among kasing-kasing Lord ug mahimo namo ni nga dako kayo nga balunon nga pagtulunan amahan. Kung hangyo ang matag usa, you can sit it down there, you can kneel, you can come to the altar, talk to the Lord, then akong ipangamuyo nga masabtan nimo. Dako ang atong Ginoo. Pangayoa sa Ginoo ang unsay mong pangayoon. Ihatag na sa Ginoo, ihatag nimo. Let's do it. Amahan na malakit doon, buhi na mga Diyos. Ang imong mga anak, Lord, ana sa ilang tasatag sa kalingkuranan. Wala ko kahibalog sa ilang tinguha sa ilang kasing-kasing amahan. Apan nasayod kami Ginoo, dako ka kaayo nga Dios. Mahimo nimo ang tanan. Ikaw ang Dios namo nini nga iglesia. Ako lang ipangamuyo kanimo Ginoo nga magpanalangin ka sa matag usa, magbantay sa matag usa. Wa akong ipangamuyo kanimo nga ikaw Dios nga gamhanan, maghimo sa imong naw nga magsidlak nga nasa matag usa ug magpadagayaon sa grasya nga nasa matag usa. Katulo amahan nga amuyo ko kanimo Ginoo nga magmaya ang imong panagway nga nasa matag usa ug mohatag sa matag usa og kalinaw. Amahan akong ipangamuyo kanimo Ginoo di katapos sa mga adlaw liguna amahan among pagtuo diha kanimo. Kina mong pagampo pangaliw po kanimo gisalig namo ang tanan ni Jesus Christ among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay. Multa. Okay, salamat sa pulong sa Ginoo nga nawali karon. Amen. Kaya karon is when our service, akong hangyo na matag-usa, let us all rise for our last song. And we're going to sing Faith is the Victory. Amen. Okay, first stanza, ready, sing. Encamp along the hills of light, ye Christian soldiers rise, and press the battle ere the night shall veil the glowing skies. Against the foe in veils below, let all our strength be hurled. Faith is the victory we know that overcomes the world. Faith is the victory, faith is the victory, oh glorious victory that overcomes the world. Verse 2. His banner over us is love, our sword, the word of God. We tread the road, the saints above, with shouts of triumph trod. By faith they like a whirlwind spread, sweep honor every field. The faith by which they conquer death is still our shining shield. Faith is the victory, faith is the victory, oh glorious victory that overcomes the world. Verse 3. Every hand of who we find drawn up in dread array, let tents of ease be left behind and onward to the fray. Salvation helmet on each head, with truth all girt about. The earth shall tremble, neither tremb, and echo with her shout. Faith is the victory, faith is the victory, oh glorious victory that overcomes the world. Last verse. To him that overcomes the foe, white raiment shall be given. Before the angels he shall know his name, confess in heaven. Then onward from the hills of light, our hearts with love aflame, will vanquish all the hosts of night in Jesus' conquering name. Faith is the victory, faith is the victory,
Oh, glorious victory that overcomes the world. Amen. Once again, daghan kayong salamat sa Matagusa. And we'll see each other next Sunday. Amen. But if ever makasimba ta, but by Wednesday, mag-start ng church service at around 7 p.m. Amen. And let's pray for our fellow Christian believers nga wala karon kasimba. Let's pray for them nga makasimba, makakuyog sila na to by next Sunday. Amen. Let us bow our heads and let's pray. Heavenly Father, we thank Thee, O God, sa imong kayo, sa imong kinabuhi. Salamat, Lord, nga na si mong kasing-kasing nga ganahan ka og success alang sa imong mga anak. We are praying, Heavenly Father, for that matter, Lord, nga gitudlo karon nga matisok unta siya sa amuna-una o kasing-kasing. Kami po usab, Lord, wala po may laing desire sa among kinabuhi kundili mahimo sad ming successful sa tanan namong gipangandoy. Among ginapangamuyo kanimo, Lord, help us, Lord, to reach our goals. Help us, Ginoo, Lord, nga ma-realize na mo ang tanan namong gipangandoy sa among kinabuhi. Sa matag usamahan, labi na sa among mga panginabuhi, among ginapangamuyo kanimo, Lord, nga i-entrust na mo ni tanan sa imuha. Help us, Lord, and guide us along the way. And we are praying, Heavenly Father, samtang kami mag-a-end ini nga panimbahon, na ikaw, Lord, makaprotect ka na mo, Lord, magadala ka na mo safely sa among tagsatag sa kapanimalay. We are also praying, Lord, for everyone's safety, Lord, as we have another week, sa among kinabuhi. Among gina-pray, Lord, bisan pa sa manggibiyahe. Among gina-pray lang protection, O God. Among gina-pray kanimo, Lord, nga sa makanunay ang fruit of the Holy Spirit, ang grasya ug imong kaluoy, igahatag nimo sa matag usa. Kining tanan namong ginasalig, ginapasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus, Dios sa walay kang turan. Amen.